Yan, paligid kasi anong restaurant tayo? Flexible. Bago daw cancel. Okay. So, sabihin mo sa katabi mo, welcome. Yan, welcome. So, welcome po sa ating prayer fountain. Okay, guys, wala akong mic. I need everyone na okay? So, welcome po sa ating prayer mountain. Actually, may mga susunod pa. So, to be honest, kung nag-ispe ko, ilan tayo? We are around 58 total. Pabayanin na palamahan naman natin ang Panginoon. Okay? Actually, dapat 63 tayo, kaso may mga last minute na nangyari at nag-back out unfortunately. So, ngayon, ayaw nyo dito. Luwag-luwag dito po. Lamig pa. Okay, anyway. So ngayon, ganda din. So, ma-maximize lang natin kasi medyo umaambon-ambon. Pero pagdating mamaya ng mga 12, doon na tayo kagad sa function room. 5 hours din, the shake. 4 hours lang. 4, kilo. Sabi niyo po 12. Sa text niyo po. 12. Di ba 5 hours? 1, 2, 3, 4. 4 po. Pwede ba natin pagdagdagan? Hindi natin 5 hours. Okay. 12 tayo mag-start. 12, 1, 2, 3, 4. Pwede ba bilang to? 1, Pastor. 1, 2, 3. So, ano oras dapat tayo? Anong oras dapat mag-start? 12. 12? Pwede na po mag-start na. Pero yung countdown po na 1 p.m. pa. Okay, anyway, sige. Anyway, ayun. So, mamaya lilipat na tayo doon as early as 12 noon. We're going to start na kagad yung natin, yung sa session. So, maximize po natin yung oras natin dito. Okay, we have 2 hours na magamit din yung gusto ko rin ma-experience yung prayer cell. So, maikli lang yung time natin dito. Okay, so don't worry about it. So, unang-una, this is what we're going to do. I want you to find your partner. Okay, group yourselves into 3 or 4. Okay, 3 or 4. Kaya sabi ko, pwede kayo sa labas. Okay, so 3 or 4. Make sure may mga ate or kuya. Okay, so may mga leaders sa bawat groupings. Okay, kung nandito mga disciplers ninyo, mas okay. Kung nandito mga leaders ninyo, samahan nyo. Okay, kung nandito sila. Kung wala, proxy ng leaders. Okay, okay, ayan. Yung iba pong nasa likod, pwede ba dito? Nahirapan mo. Okay. Okay, so meron na. Okay, so let's start this. Unang-una, as a group, tayo po magpasalamat sa Panginoon para sa araw na to. Let's give God thanks. Lord God, maraming salamat po sa kabutihan po ninyo. Thank you, Lord, for this new day. Thank you, Lord God, for bringing us to this place. Thank you, Lord, for the wonderful things that you are doing, Lord God, in our midst. Maraming salamat po, O Diyos. Thank you, God, na ikaw, O Diyos, ang patuloy na gumagalaw at nag-ahari sa bawat isa. Pagpalain po ninyo ang inyong mga lingkod, Lord God, and we're praying, Lord God, during this time that you that will come and move mightily. Reveal yourself, reveal your glory, Lord God. Thank you, Holy Spirit, for everything. Bless everyone today. And this we declare in your name, Jesus. Hallelujah. Amen. Now, pag-pray nyo yung mga kapatid natin sa Lord, pag-pray nyo yung mga nasa circle ninyo, let's bless them. Father God, nagpapala po namin ang bawat isa, at kayo po patuloy na mahula, patuloy ka pumalaw, Lord God. May your name, Lord God, be exalted. May your name bless them, O God. Thank you, Holy Spirit. Salamat po, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang kaputihan sa ninyo, Lord God. Your anointing will flow and overflow upon them, Lord. Their needs. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. And as a church, can we pray for our church? Come on everyone, let's pray for our church. Panginoong Diyos, nataas po namin sa inyo ang buong simbahan ng Jesus Generation Revival. Pagpalain po ninyo, Lord God, itong gathering nito, Panginoon. Salamat, Lord God, na ikaw, O Diyos, ang patuloy na gumagalaw at nag-ahari sa aming kalagitnaan. Thank you, Lord. You are amazing. You are wonderful. Thank you, Lord. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoong Diyos, sa aming papuri, sa aming pagsamba sa araw na to, samahan po ninyo kami, Panginoong Diyos. Thank you, Lord, for everything. Thank you, Lord. Okay, Lord, thank you for glory. Come on, let's worship the Lord. Let's sing yung How Great is Our God. Ano lang kayo ng pwesto? Alam niyo yung kanta. Let's go ahead. Yung mga malalayo, pwede kayong mag-circle, okay? Circle tayo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bless you, Lord God. You're amazing. You're awesome. Thank you, Lord. The splendor of the King. Let's declare.
How great. Is our God. Sing with me, Declaring your greatness, Lord. oh, we'll see how great is our God. Age to age. Let's declare that. Age to age is spent, And time is in your hands, Lord. and time is in His hand. Beginning at the end. Beginning and the end, beginning and the end. The God that three in one. The God that three in one. Father, Spirit, Son. Father, Spirit, Son, the Lion and the Once more. Lamb, the Lion Let's declare from age to age. age to age is spent. And time is in your hands, Lord. Time is in His hand. Beginning at the end. Beginning and the end, beginning and the end. God, the three in one, everyone. The God that three in one. Father, Spirit, Son. Father, Spirit, The Son, Lion and the Lamb. the Lion and the Lamb, Sabay tayo. How great. how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great It's our God. is our Once more, let's God. declare how great. Sing our voice to the Lord.
Baka. Oh Jesus. So, di pagkakataon, deklara natin yung dakila ang ating Panginoon. Sabi natin, dakila siya. Isipin mo yung kadakilaan ng Panginoon for the first 6 months of the year. At isipin rin natin kadakilaan natin ng Panginoon for the next 6 months of this year. Come on, let's declare, dakila ang ating Panginoong Jesus. Panginoon, kami po'y nagpapakumbaba sa inyo. Can I ask everyone, let's just give glory sa Lord. Let us start praising the name of Jesus. Come on everyone, Lord, we give you glory, we give you praise. You're the name above all names. Walang katulad ang iyong pangalan, Panginoon. Ang pangalan mo ang maihahayag, ang pangalan mo ang nagliligtas. Ang pangalan mo, Lord God. Lord, ikaw lang ang Panginoong Diyos. Thank you, Lord. Thank you for everything, God, that you are doing in our midst. Salamat sa Panginoon. Truly, you're amazing. You're awesome. Ito. Same verse lang. Original. Word lang. Thank you. Simulan natin ito sa ano. Sa page. Let's declare, day and night, night and day, let worship arise. Boses lang muna, boss lang muna. Day and night, night and day. Let worship arise. Everyone in this room, come on everyone in this place. Day and night, let worship arise. 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 Come on, church, everyone. Day and night and day, let worship arise. Come on. Day and night and day, let worship arise. Let the voices be arise. Day and night and day, let worship arise. Day and night and day, let worship arise. Day and night and day, let worship arise. Day and night and day. Worship. Everyone in this room, come on, let's declare that. You are worthy of it all. From you. For from you are all things, and to you are all things. We deserve the glory. You deserve the glory. Come on, church, can I ask you to lift up your hands, declaring He's worthy. Worthy of it all. Everyone, who can hear my voice? Come on, let's lift our voices wherever you are. You are worthy of it all. Let's worship Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Worthy, worthy. Come on, let's with the angels declaring He's worthy. You are worthy of it all. Jesus, Jesus. You are worthy of it all.
Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yeshua. Come on, church. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Can we commit our lives to the Lord? Can you put your hands on your heart? Lord, we commit our lives to you, God. We commit our hearts to you, Lord. God, humingi kami ng tawad kung may mga bagay kami nagawa that doesn't give you glory, mga kasalanan, mga attitude, mga emotions, mga words, mga expression, mga actions, Lord God, that doesn't give you glory, humingi kami ng tawad. At sa umagang ito, Panginoon, ikaw ang siyang mag-glorify sa aming kalagitnaan. Lord, i-revive mo ang puso ng bawat isa. I-revive po ninyo ang puso namin, Lord. At bigyan po ninyo, Lord God, kami ng bagong puso. Tanggalin po ninyo yung pusong pagod. Palitan mo ng pusong buo. Lord, we need a new heart. God, thank you, Lord. Hindi ko alam kung meron dyan. Kasi lang natin yung chorus ng heart of worship. Tagalang naman. Thank you. Coming back to the heart of worship. Come on, let's sing. Pakapela naman. Let's sing the chorus of heart of worship. I'm coming back to the heart of worship. Right, let's sing. I'm coming back. It's all about you. It's all about you. It's all about Jesus. I'm sorry, Lord. I'm sorry, Lord, for the things I've made. But it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you. It's all about the Lord. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the Habang things kinakanta mo ito, I've made. tingnan mo, And it's all about you. It's all about for the last time. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. And when it's all about you, it's all about you, Jesus. Habang tumutugtog to, can I invite everyone, kung kaya nyo lumapit, lapit tayo. And we're going to pray, prayer ng consecration. Kung kaya nyo umikot, ikot tayo. Wala sa malayo. Lapit lang dito, circle kung nasan ako. Hindi nakikita nyo ako dapat. Pwede dito, sa likod. Lord, ino-consecrate po namin yung puso namin. And God, ino-offer po namin yung puso namin sa inyo. Nang pusong ito, Panginoon, ay gamitin po ninyo para sumamba sa iyo. Ang puso po namin, Panginoon, na walang ibang sasambahin, kundi dito sa Prayer Mountain, magkakaroon ng shifting at ang sasambahin namin ay ikaw. Pahintulutan po ninyo, Lord, yung pusong ito, Panginoon, ay bumalik sa iyo. Kung naliligaw man, nanlalamig, nanghihina, Panginoon. We are praying, God, for yung heart namin ay talagang sasamba. Punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng pagsamba para sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, let there be a heart of worship in the church of Jesus Generation Revival. At pahintulutan po ninyo, ang puso ng bawat isa dito ay nakahandang pag-alay ng pagsamba. Salamat po, Panginoon. Can I invite you, everyone, just pray to the Lord for the next few seconds. Just offer your heart to God. Sabi po, Lord, puso ko sa iyo lamang. Search my heart, God. Ikaw bahala kung ano gusto mo sabihin sa Panginoon.
Kamusta yung puso mo, kapatid? Kamusta yung heart natin? Let there be a new heart. Sabi ng Biblia, I will remove the heart of stone. I will give you the heart of flesh. You will seek me with all your heart and you will find me. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Thank you for this wonderful moment. You're amazing. You're awesome. For the last time, let's declare, I'm coming back. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord. I'm sorry, Lord, for the things I made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Holy Spirit, hinahampunin niyo bawat isa na yung mga anak. Thank you, Lord. May you breathe in us. Fill them, Holy Spirit. Bless you. We love you. Can we give God thanks for your own words? Pasalamat talaga natin ang Panginoon. Come on, let's lift our voice. To give thanks to the King of Kings, to the Lord of Lords. Lord, maraming salamat po. Sa pagmamahal, thank you God for everything that you're doing. You're amazing, you're awesome, Panginoon Diyos. Grabe, Panginoon, pagmamahal. Thank you for the wonderful moment, Lord God, that giving to us. Truly, hallelujah. Thank you, Lord. Bless you, we love you. In Jesus' name. And everyone says, Amen. Walang natin ang Panginoon. Walang pagkaparang natin. Tayo po ay makakaupo. Hanggang dito lang. May battery pa ba? Kaya pa? Okay. Find your best seat in the house. Alam ko na medyo siksikan na lang tayo kahit dito. Sige, mag-orient. Walang nakatayo, wala sa malayo. Dito po tayo. Okay? Ay, dito sa harap. Ay, tapos dito ba yung dito sa harap? Kahit talikuran na lang. Okay. So medyo mainit yung kanina. Maampo na kanina. Maampo na langgam. Okay. Medyo mainit. So, Lord, pag-pray natin, Lord. We're praying God yung weather, maging makisama. Thank you, Lord. In your name, Jesus. Amen and amen. Hey, sige, para So, orientation. Okay. Mahinig yung politik. Okay, orientation. Okay, makisama kayo. Tumahimik na yung kuliklik eh. Okay, so orientation. Tawag dito. Narinig nyo? Daniel, narinig nyo ako? Tayo narinig mo ako? Pag ganito lang yung volume ko, narinig mo? Sige. Okay, orientation. Taas ang kamay ng lahat ng first time dito sa Touch of Glory. Taas ang kamay. Yung palakpakan naman natin. Okay. Mamaya may share ako sa GC yung kauna-unahan na prayer mountain namin as a church. Natin as a church. Iilan lang kami. Okay? So this is the second time na pinakamaraming prayer mountain. Actually, ito yung pinakamarami. Okay, the last time yata is 30 plus something. Before pandemic. Okay. Okay, may ano pa nun? May ano tawag dito? May ano pa dyan yung gitna, nilagay nila. May suntukan. May baga, may lagay nila dyan. Okay, ngayon ganito. Okay, sa mga first time sa Prayer Mountain, papakilala namin sa inyo, ito po yung isa sa mga Prayer Mountain na inaakyatan natin. Ang tawag natin dito, Touch of Glory. Okay, nandito po tayo sa taas. Doon po sa baba yung chapel. Doon po tayo mag-hold mamaya pero hindi doon sa pinakaloob. Doon, meron tayong kwartong nirentahan doon later. Ngayon, by 11 o'clock later on, pagkatapos ng first word, i-release ko kayo to spend time with the Lord. Sa baba po ng prayers ng chapel, kung saan nandun din nakalagay yung CR, may mga tinatawag na prayer cells. Okay? Sa prayer cells, ano doon? Ito yung mga room kung saan magpe-pray ka individual. Magpe-pray, hindi matutulog. Linawin lang namin ha. Kasi sino dito may tulog? Yan. Maraming istorya. Hinahanap na namin, bakit wala? Sa call time.
Eh buti nilang iniiwan yung sapatos sa labas. Ayun pala, umihilig na sa loob ng prayer cell. Okay, yan. Okay, yan. Ha? Pastor, hindi ako kakasya dun sa prayer cell. Hindi ka makakahiga tuwid, pero makakahiga ka. Sasabihin ko sa inyo, malamig sa loob ng prayer cell. So anong purpose ng prayer cell? Ang purpose ng prayer cell ay to pray. Okay? Pwede mong iiyak sa Lord, ganyan. Kaso, limited yung bilang ng prayer cell. Kung sakali man na maubusan kayo ng prayer cells, pwede kayo, may option kayo. Either number 1, magantay kayo, magkaroon ng available na room. Okay? Or, pwede na kayo mag-pray kahit saang lugar dito. Okay. Sa baba ng prayer cell, ingat lang. Okay, mga kabataan, makinig. Nandito tayo para mag-pray, hindi para mag-adventure, ha? Okay. Kasi, pag bumaba kayo sa hagdanan, pagbaba ng prayer cell, may pababa pa. Yung gubat. Okay? Nandun kasi may mga cottage din doon, pwede din mag-pray. Kung mag-extortion ka lang, at hindi ka pupunta doon para mag-pray, please lang, huwag ka nang pumunta. Okay? Hindi tayo nandito para mag-treasure hunting. Okay? At medyo matarik. Even though may hagdanan. Okay? May hagdanan. Medyo matarik. So kung pababa kayo, dapat may kasama kayo. Okay? So, at ingat lang. Okay? So makikita niyo yan, pagbaba. Pastor, pababa lang naman lahat to eh. Nakikita niyo yung mga hagdan pababa? Yan, okay? Pababa. Pababa lang naman lahat to. So may prayer cell doon. Dito. So, ang gagawin natin during that time is magpe-pray. That's why I want you to, for the next siguro 30 minutes, ang magiging call time natin, mga 12:45, parang alam nyo saan yung saan yung kwarto natin na gagamitin. Okay, for the next 30 minutes, I want you to pray, or I want you to spend time with the Lord. Ngayon, kung gusto yung humaba-haba, walang problema. Ibig sabihin, nandito kayo, lalo yung mga first timer, please lang, wag naman kayo makipagkwentuhan. Spend time with the Lord. Is that, okay po ba yun? Pwede ba yun? Parang ayaw nyo Okay ba yun? Okay. Kasi kami, gigil kami. Gusto namin yan. Yan. Kung pwede lang, magtatagal kami sa prayer cell. Tatagalan namin yan. Okay? So yung prayer cell, kung gusto mo ng private prayer, yung public, kung gusto mo yung nakakita sa'yo. So para tulad lang ng mga nag-camp, parang ganun lang din. Meron lang tayo nilagay ng mga kwarto. May kwarto lang na available. Okay. Pangalawang rules. Fasting tayo. Alam nyo naman, di ba? Announce tayo. Parang hindi Announce mo tayo? Yes! Ba't hindi sumasagot yung mga kabataan? Kabataan, fasting tayo! Okay. Maliban sa mga bata, yung mga bata lang ang kakain. Okay. Okay. Mga bata. Siyempre si Angelica kakain din yan. Okay, may bata yan. Okay. Bakit tayo nagpa-fasting? Okay, bakit tayo nagpa-fasting? Kasi gusto namin kayong turuan na ang church natin hindi puro kain lang. Meron tayong tinatawag na prayer and fasting season. May panahon na nagpa-fasting tayo, even though mahilig tayong kumain. Amen ba? Amen? Okay. Gusto ko matutunan nyo paano mag-fasting. Kasi pag ikaw hinanalangin at sinamahan mo ng fasting, ay napaka-powerful nun. Okay? Pero pag ikaw nag-fasting, hindi ka kumain at walang prayer, walang word of God, tawag doon diet. Okay? So tayo ngayon, magpe-pray tayo. So pastor, so walang pagkain. Meron, may pagkain tayo pero mamaya pa. Okay, so hindi tayo kakain ng alas 12. Dire-diretso tayo. Okay ba yan? Okay, mag-alala. Yung alaga mong dragon, buhay pa yan. Huwag ka mag-alala. Pag kumukulo na, ayan, okay. Okay ba yan? Okay? So tinuturuan namin kayo kung paano mag-prayer fasting. So fasting tayo. Hindi to hunger strike Sino dito kumain? Pastor, hindi ako kumain. Kanina, bibili pa ng pagkain. Makalis na kami, bibili pa ng pagkain. Sabi ko, may pagkain na doon. Diba? Ayun. Okay? So, parang awan nyo, pag nakita nyo yung mga batang kumakain, huwag naman kayo manghingi. Uy, panghingi naman. Unless, nahihilo ka na. Pero sana kung nahihilo ka, totoo hindi yung hilo-hiluhan. Okay? Kung nahihilo ka. Kasi totoo naman, may mga taong hindi nila kaya. Cover tayo doon. Okay. Now, so we will pray, we will fast, and finally, asan ang mga Bible ninyo? Yan! Okay, mga Bible. Sino yung madalang Bible? Ako, walang dalang Bible. Yung mga walang dalang Bible, responsibilidad kayo ng mga leaders ninyo. Okay? Yan, okay. Kate, may Bible ka?
Wala? Oh. Responsibilidad ka rin ni Ate Clay, Kuya Merwin. Ate Merwin. Okay. Okay, game. Sige. Bahala na tayo mamaya. Okay. Sige. Mamaya pa. Kasi gusto ko pag nag-ano kayo, pwedeng cellphone, pastor. Okay, parang awa nyo na. Fourth instruction. Iwasan, kasi malakas ang signal dito eh. Iwasan nyo muna mag-social media. Baka pag may prayer cell kayo, nag-ML kayo ha. Okay. Matakot kayo sa Diyos. Okay, banal na lugar yan. Banal na lugar to ha. Okay. Doon sa loob ng prayer cell, may charging station. Oy, di ako may empty van. Oh, nako. Okay, nako, bisaksakan doon. Okay. Parang awa nyo na. Okay, malinaw po ba? Jency, malinaw? So, sabihin mo sa katabi mo! Fasting ang gadget. Yan, fasting gadget. Fasting gadget. Okay. ML, Facebook, wala akong makikita nagti-TikTok dito ha. Para awan nyo, baka may mag-TikTok dito. Bawal yan. Bawal ha. Okay. Okay. Malinaw po ba? Wala akong narinig. Malinaw po ba? Yes! Pag may nahuli kami, amin na yung cellphone nyo, iuwi namin, ha? Okay, malinaw usapan, ha? May spy cam ang bawat prayer cell, joke. Okay. Palay nyo, meron. Diba? Okay. Okay? So, malinaw po ba? Malinaw yon. At, by the way, tama ko na rin. May makikita kayong mga nakasulat-sulat sa prayer cell, wag na kayong dumagdag, parang awa nyo na, ha? May mga nakasulat doon. Pastor, okay lang ba nagsusulat doon sa... Hindi nila ina-encourage yun. Pero may mga nakasulat doon na promise, prayer item, okay, kung ano naman. Wag na kayong dumagdag, okay? Nung panahon namin, wala namang ganun eh. Yung sapatos daw sa labas, may... Okay. Walang magpapasok ng sapatos. Pakitingnan yung mga sapatos ng mga nasa ibaba para malaman nyo, pakitandaan kung kaninong sapatos yan. Baka may makatok tayong ibang tao. Baka hindi natin ka-church. Okay, tingnan nyo ha. Okay, ang sapatos sa labas. So malinaw po ba? So malinaw? Okay, sige. So all ears sa akin. Sige. So, pairam ng Bible. Okay. So, please open your Bible. Okay. So, sa araw na to, meron tayong tatlong preachers. Ako yung una. Tapos, suppress yung dalawa. Hindi, kilala niyo naman yung isa. Okay. So, please open your Bible. Oh, everyone. Very basic to ha, very basic to. Okay. Siguro naman, alam na to ng lahat. Joshua chapter 1 verse 8. Talaga magpa-Bible pa ako sa Joshua chapter 1 verse 8. May gusto kasi akong sabahin. Book of Joshua. Joshua. Ano ako yun? Sa ito. Parang ano lang isa pong matanda. Ano Joshua? Ano po yan? Joshua. Ganyan ba yun? Bata. Hindi kasi ganyan yung amoy ng lola. Ano yun, te? Okay guys, meron na. Joshua 1:8. Please bear with me ha, yung boses ko, okay? Okay, kaya ano niya ako. Game! Joshua 1:8. Basahin natin sa verse 1. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, Moses, my servant is dead. Now therefore arise. Sabi mo arise. Sabi mo sa katabi mo arise. Arise ha, hindi aray. Okay, arise. Okay. Go over this Jordan, you and all these people, into the land that I am giving to them, to the people of Israel. May pangako kasi ang Diyos sa bansang Israel. Ang pangako niya, meron kayong promise land sa akin. Ganun din, may promise ang Diyos sa bawat isa sa atin. Agree ba? Okay. Ngayon, yung pangako na yon, merong taong magdadala sa iyo doon. Ang tawag sa kanya si Moses. Si Moses ang inyong pastor. Si Moses ang inyong spiritual father o si Moses ang inyong spiritual leaders. Okay.
So, madaling salita, hindi ka pwedeng makarating sa promise ni God. According to the Bible, hindi ka pwedeng makarating sa promised land on your own. You need someone na maglilid sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo ng leader. Hindi pwedeng ikaw lang saka si Lord. According to the Bible. Okay? Ngayon, ang problema, namatay si Moses. So, nung namatay si Moses, nakapasok na ba sa promised land yung Israel? Hindi pa. Ibig sabihin, hindi pa tapos yung task. At maaari na nararanasan natin minsan na nakikita mo na nangyayari na yung growth at yung promise ni God sa'yo. Parang parating na, ito na. Biglang yung naglilid sa'yo, nawala. Biglang yung nangyayari, biglang nag-stop. Biglang may kakaibang nangyari. Minsan matataka ka bakit ganun nangyari. Kasi may tinatawag tayong transition. Sabihin natin, transition. Okay. Sa panahon ng transition, dapat handa kang mag-arise. Anong ibig sabihin ng mag-arise? Sa panahon ng transition, dapat handa tayong gumalaw. Amen? Okay. Pastor, anong ibig sabihin ng transition? Dito kasi ang transition nila, namatay na si Moses, binibigay kay Joshua yung leadership. At sabi ng Lord sa kanya, Joshua, patay na si Moses. Tumayo-tayo ka dyan. Huwag ka na magpahinga. Meron ako responsibilidad sa'yo. Yung mga taong problema ni Moses dati, problema mo na ngayon. Yung mga tao na sakit ng ulo ni Moses dati, sakit ng ulo mo na ngayon. Yung responsibilidad ni Moses, responsibilidad mo na ngayon. Anong ibig sabihin nun? Transition. Sabihin natin ulit, transition. So, bakit kailangan ng transition? Bakit kailangan ng mga taong sasama? Sabi dito, Moses my servant is said sa verse 3, every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you just as I promised Moses. Anong ibig sabihin nun? Lahat ng lalakaran mo, sa iyo yan. Sabi niya, lahat ng lalakaran mo, lahat ng aapakan mo, sa inyo yan. Sige nga, ano kaya mong apakan? Ano kaya mong apakan? Ano kaya mong apakan? Bigyan kita example. Kaya ka na-overwhelm ng problema, ng depression, ng emosyon, kasi hinahayaan mo yung mga sitwasyon, ikaw yung apakan. Balik na rin natin. Ikaw dapat yung umaapak sa sitwasyon. Amen ba? Diba? Problem, you're under my feet in the name of Jesus. Depression, you're under my feet in Jesus' name. Nagagets niyo ba? Ikaw nang aapak. So therefore, dito sa panahon nila, sinasabi, ito, promise ko. Lahat ng apakan mo, anong ibig sabihin nun? Kasama sila, nandun na yung pangako ng Diyos eh. So it means, church, it only means that God is giving Joshua a word of encouragement. Ini-encourage niya si Joshua. Sinasabi niya kay Joshua na, huwag ka matakot, Joshua. Kasama mo ko. Hindi pa dito sinasabi dito ni Lord ko ano yung word na yon. Tapos, kung babasahin nyo, hindi ko na babasahin dito, mula sa verse 4, verse 4, ito yung territory, tapos verse 5, sabi dito, no man shall be able to stand before you all the days of your life. Walang makakatalo sa'yo habang buhay ka. Amen. Diba? Walang makakatalo sa'yo hanggang buhay ka. Just like I am with Moses, I will not leave you or forsake you. I will not leave you or forsake you. Hindi kita papabayaan, hindi kita iiwanan. Sabi mo nga, kaya mo sabihin sa katabi mo yon? God will never leave you. Di ba? Diba, sabi ng Diyos, hindi kita papabayaan, hindi kita iiwanan. Pero yung katabi mo, kaya mo sabihin sa katabi mo, hindi kita papabayaan, hindi kita iiwanan. Di ba? Kaya mo? Pastor, anong ibig sabihin ng hindi papabayaan? Hindi mo hayaan magutom. Hindi mo hayaan mangayayan. Hindi mo hayaan ano? Diba? Okay. Tuloy tayo. Listen. Tuloy tayo. Now, the point there is, if you can see, lagi may transition. May promise ang Diyos, pero sa promise ng Lord, lagi nagkakaroon ng transition. May mga pagkakataon na hindi smooth sailing, ibig sabihin hindi siya diretso. Mas madali sana pag from point A to point C, kunyari point A to point C. Minsan may point B. Anong ibig sabihin nun? Minsan merong stopover. Minsan may transition na nangyayari kasi may gustong ituro ang Diyos sa'yo. At minsan pag dumadating ang transition, hindi tayo ready tulad ni Joshua. Kaya sabi ng Lord sa kanya,
huwag kang matakot. Lahat ng walang makakatalo sa'yo. Amen ba? Amen. Tapos sa verse 6, ayun na, sinimulan niya na. Verse 6, be strong and courageous. For you shall cause these people to inherit the land that I will swear to their fathers. Only be strong and courageous, being careful to do according to all the law that Moses my servant commanded you. Tapos Joshua 1, do not turn from it from right to and to the left, that you may have good success wherever you go. Tapos yung 1:8, this book of the law, basahin natin yung verse 1:8. Okay, yung verse 8, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Then verse 9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be pretend, do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Yung Joshua 1:9, everyone, is that our Bible verse is bilang isang simbahan. Okay. Kung mapapansin ninyo, 3 beses sinabi yung be strong and courageous dito sa part na to. Tapos, pagkatapos nun, ang nagsasabi sa kanya, ang unang part, ang nagsasabi sa kanya ang Diyos. Tapos pangalawa, ang nagsabi na sa kanya, hindi na si Lord. Sino na? Yung mga tao. Sinabi kay Diyos. So may dalawang parte pala. Yung una, ang Diyos, sasabihan ka, oy, tumuloy ka lang, magpakatatag ka, maging matapang ka, huwag kang sumuko, huwag kang mag-quit. Si Lord nagsasabi sa'yo. Pero pangalawa, gagamit siya ng tao. Maaring ka churchmate mo, maaring leader mo, maaring anyone. Anong point nun? Sa panahon ng transition, kasi hindi tayo ready o hindi ka handa, kakailanganin mo ang Diyos at kakailanganin mo ang mga kapatid mo sa Lord. Ulitin ko. Sino kailangan mo? Unang-una, sino kailangan mo? Lord. Pangalawa, sino kailangan? Kapatid mo sa Lord, the church. Okay? Bakit? Kasi nakakatakot gumalaw. Example. Nung makita ko ng Prayer Mountain noong 2013, pagbaba ko, nagtayo na ako ng church. O malay nyo, pagbaba natin, nagtayo na kayo ng bigla tawagin ka ni Lord maging pastor sa kapastora na, di ba? Paano kung tawagin si Kuya Wari maging pastor na? Alam ko may mag-disagree dito, may magwawala dito, di ba? O, paano kung tawagin bigla si Braille, isang araw magiging pastor, di ba? Hindi nag-iwi si Joey. Di ba? Paano ko tawagin si Renren maging pastor, di ba? Oh. Oh. Paano dire-diretso na natin. Si Mark nasa dulo, kala mo, paano naging missionary si Mark sa tawid-tawid? Oh, di ba? Oh. Di ba? Oh. Paano 'yon? Hindi mo alam eh. Hindi mo alam kung anong calling sa'yo ng Lord eh. Hindi mo alam, isa susurpresahin ka na lang ng Diyos. Amen ba? O, paano kung mayaman ka pala, tapos isang araw sabihin ni Lord sa'yo, o mag full time ka, lahat ng kayamanan mo, bitawan mo. Any transition, nakakatakot. Kaya sabi ng Diyos, be strong and courageous. Anong ibig sabihin nun? Magtiwala ka sa Kanya. Diba? Bakit? Kasi yung transition na ginagawa sa'yo ng Diyos, hindi lang para sa'yo yun. May ibang makikinabang doon. Amen ba? Hindi transition ni Lord si Joshua para sa sarili niya. Meron siyang responsibilidad. Dalhin yung mga tao sa promised land. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, gusto kita makita sa promise ni God. Yan. Gusto mo bang makita? Hindi ka sa akin. Yung katabi mo, o kaya yung mga tao dito, gusto niyo ba makita mangyari yung promise ni God sa buhay niya? Diba? O, sige. Mag-declare tayo ulit dito ng konting throwback. Okay. Nakikita niyo yung magaling na leader na nakakulay, ano bang kulay yan? Pink? O pusha? Okay, ano bang kulay yan? Si Ate Carol, yan. Tingnan niyo si Ate Carol, yan. Di ba magaling na leader si Ate Carol? Okay. Okay. O, throwback tayo. Galing mag-preach. Nakaka-bless magturo. Nakaka-bless mag-lead. Amen ba? Ay, pambira, magpe-prayer mountain kami. Same place. Mag-open prayer ka. Ayoko. Open prayer ka. Iba na lang.
Open prayer ka, iba na lang. O sige, Nicolo, open prayer ka. Nice one, Nicolo. Mag-pray ka, Nicolo. Game. Okay na mo. Yang kita ba? Kita ba? O, paano ka isang araw? O, mag-declare tayo isang araw. Si Nicolo, magiging magaling na leader niya sa kapilya. At isang araw, ito siya na yung ito-throwback natin dito. Diba? Bakit? Kasi, tingin ka sa akin. Kasi, hindi mo nakikita yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Yes, tama. Diba? Isang araw, biglang nagsabi na lang sa akin si Ate Caroline, nag-start kami ng Bible study, sama siya. Then eventually, yun na talaga yung nag-start na siya mag-rise up. Amen. Hindi mo alam eh. Sabi mo sa katabi mo, baka sumunod ka na. Sumunod ka na. Diba? Bakit? Kasi, tingin ka sa akin, baka yung katabi mo susunod ng milyonaryo na yan. Oh, may tanong ako sa'yo. Oh, wait lang. Pag nagkaroon ka ng millions, oh, transition, di ba? May tanong ako sa'yo. Hindi ba nakakatakot? Hindi. Talaga? Hindi. Papagulat ka. Okay. Tanungin nyo yung mga naging millionaire na sa simbahan. Meron tayong mga kasama naging millionaires na sa simbahan as we speak ngayon. Okay? Naniniwala tayo mga millionaires na yun, ibabalik sila ni Lord dun sa status na yan. Okay, ngayon. Nakakatakot, tingin ka sa akin, lalo ng mga kabataan, naging milyonaryo ka bigla, ay nako, ay bibili ka agad ako ng kotse, 10. Alam mo, hindi pong gano'n. Diba? Anong point ko? O, listen. Bakit sinabi ni Lord yon kay Joshua? Kasi gustong ihanda ng Diyos si Joshua sa responsibilidad. Kaya niya ini-encourage si Joshua kasi si Joshua maaaring binigyan ng Diyos ng vision. Anong vision? Na binigay ni Moses, nakita niya kay Moses, ginagaya niya si Moses. Nagkaroon ng vision si Joshua. Gusto ko rin dalhin ang mga Israel sa kanilang promised land. Assistant lang ako, hindi leader. Then bigla siya naging leader. Nagkaroon siya ng vision, pero wala siyang structure. Ibig sabihin, pwedeng may vision ka, pero kung wala kang structure, bibigay ka. Anong ibig sabihin nun? Kahit meron kang promise and blessing, pag hindi malalim ang pundasyon mo, babagsak ka. Magkaroon ka ng kayamanan, pero hindi malalim ang pundasyon mo, eh bakit ako magta-tithes ng 100,000? 100, ilan yun? 10% ng 100,000. Ano yun? Million. Ha? 1 million. Ayun. O sino may 1 million ka, kaya mo mag-tithes ng 10%? Yes. O yung iba, nag-yes 100,000. Maliit lang yung ano eh, 10,000. Kaya pa yung 15, kaya pa yung 25. 100k na yan, pastor. Saglit lang. Eh, hindi mo ka kaya magbigay ng 10 piso eh. Diba? 100,000 pa kaya. Oh. Anong point ko is this. Kung ikaw ay pagpapalain o i-entra sa si Lord, ipe-prepare ka niya. Amen. At mahalaga na prepared ang character. Sabi natin character. Character. Sabi natin character. Character. Mas malakas pa, character. Sabihin mo sa katabi mo, be a person of character. Be a person of character. May character. Okay. Tama naman sa English, okay? May tao, masasabi mo bang person of character? May character itong taong ito. Pag itong taong ito, duwag. Matatakutin. Madaling ma-discourage. Madaling mag-quit. Ayan, okay? Madaling umayaw. Di ba? Okay. A person of character is this. A person of character, kaya sinasabi ng Lord kay Joshua, eto lang bago to, hindi ko pa naturo tong part na to. Bakit? Ang dami namang pwedeng sabihin sa kanya ng Diyos paulit-ulit, at ang dami rin pwedeng sabihin sa kanya ng mga tao paulit-ulit, pero ang pinili ay dalawang salita ng karakter na to. Ano? Maging be strong and maging courageous. Sa Tagalog, magpakatatag ka at maging matapang.
Bakit kaya? Kasi nakakatakot. Bakit nga? Nakakatakot, ilig yung tao. Hindi mo naman ginagawa. Nakakatakot. Bakit ang daming salita, yun ang pinili ni Lord na sabihin sa kanya? Strong and courageous. Nakakatakot? Pwede? Kasi alam ni Lord Kasi? na You're doubting yourself? Ano pa? darating ka sa point na gusto mo na Darating mag-give na up. pagsubok? Okay? Sige, malapit na. Ayan, meron pa? Meron pa? Mga kabataan, wala masasagot? Meron mga kabataan, sumagot naman kayo. Bakit strong and courageous? O Marinel, bakit? Ako gaganyan-ganyan yun. Ako isang araw magpipisya sa harapan. Okay. Ito lang, akin lang to. Akin lang to. Baka kasi, baka lang, si Joshua ay mahina ang loob at medyo may pagkaduwag. Minsan kasi, kung saan ka ine-encourage si Lord, doon ka mahina. Tingnan niyo yung katabi mo, saan ka mahina? At merong sinabi sa Biblia, ito lang, may sinabi sa Biblia, sa New Testament nga lang, sabi doon, God will use the weakness of this world to shame the strong. God will use the foolishness of this world to shame the wise. Anong ibig sabihin doon? Gagamitin ng Diyos ang kahinaan mo para ipahiya ang silang nagsasabi na sila'y malakas. Amen. Yes, tama yan. So minsan, encourage ka ni Lord kung saan ka mahina. Nako, palagay ko, si Joshua, hindi man niya pinapakita, pero alam ng Diyos kasi kilala kasi kayo ni Lord eh. Kilala ng Diyos kung sino ka. Kilala ni Lord kung anong strength mo, anong lakas mo, anong kahinaan mo. Amen ba? Yung katabi mo, kilala mo ba yung kahinaan niyan? Tingnan mo nga, kilala mo ba? Alam mo ba yung lakas niyan? Diba? Diba minsan, kung saan nanghihina, listen. Diba minsan kung saan nanghihina yung tao, doon mo siya ine-encourage? Yung area na yon, diba? Example, isang taong depressed. Paano mo i-encourage siya isang taong depressed? Alam mo depressed siya? Tingnan mo. Diba? Okay. Ang taong anxiety, anxious, paano mo siya i-encourage? Ang taong matakaw at gusto magpapayat, paano mo i-encourage? Tangit siya. Okay. Diba? Okay. Oh, let's end here. Let's end. Ang Diyos, guys, ito na-discover ko. Hindi ko sinasabi na 100% to, okay? At hindi ko naman ginagawang doctrine to. Pero hindi kaya kilala ng Lord na baka si Joshua nagtatapang-tapangan. Kasi nandyan si Moses. Nagtatapang-tapangan kasi assistant siya ni Moses. Pero alam ni Lord, Joshua, alam ko, sa loob-loob mo, medyo pinanghihinaan ka ng loob.